Good evening, everyone. Hindi ako mahilig mag-live ng Sunday, pero for some reason, I went on a Sunday live, and I think this is a very, very special episode for everyone. And hindi ako makapag-no sa guest na to eh. sabi ko, sige, linggo tayo. And I hope people are still watching, people are still alive. I know may pasok tomorrow for those who are working on a Monday to Friday schedule. You know, alam niyo na to, this is Room Fillers Podcast, your collector's podcast. And ayokong gawa ng maraming introduction tong tao na to, especially the fragrance community. And you know that this channel has a lot of following in terms of fragrances. Though, like I mentioned, this is a collector's podcast. Pero, I guess siguro next time, makakahanap din tayo ng mga, I could say, already icon in the fragrance industry. Hindi ko napapatagalin pa. Sabi ko nga, drop your scent of the day or scent of the night at the comment section and drop your questions as well later on. We'll try to discuss that. Ang nag-iisa, no, from the fragrance community, ayan na, John Keg Parilla. Good evening sa'yo, pare. Kamusta? Good evening, pre. Good evening. Salamat sa pag-invite. Yes. Ay, actually, pinanood ko yung first episode ng saya. Kaya hindi ko napanood yun. Pasok ko yan. Unahin ko na, no? Unahin ko na. May mga pa-shoutout kagad tayo. Sige, alam to mga to, magtatampo to eh. Ako lang nakakita sa comment section. Pwede mo hindi ko nakikita. Okay, baka magtampo agad to, Miles. Si Mr. Miles, Aqua Miles from Fragrance Unlimited, shoutout to you. From Francens RX, shoutout. Siyempre, si RX. Si H-Tan. Ninong Olfactory Sense. Kamusta? Nice. Ayan. And, Abu. Ato, si Abu, by the way, is one of my first friend in the fragrance community. Nice. First, pinuntahan pa ako sa office ko before. Yan. Sa mga... Hindi ko pa siya nakita sa Sniff Sesh ba? Nagkavita siya. Kavita Sniff Sesh. Nagkavita siya ron. Okay. Nagkakavita kasi yan before. Aaron, ayan, Mr. Masquerade. Pag-usapan natin yung Masquerade dito. Yes. Pati kung kailan yung stocks. Sige. Sir Paul Prestado, 625. Ay, Sir Paul. Sir Paul, hello po. And yung, ipa-flash ko na, hindi ko napapatagalin. Ito yung guest ko next week. Diba? Talaga ba? Sige, bantayan natin yan. Nag-usap na kami next week yung guest. Ayos. And sige, just drop your scent of the day for... Ikaw ba, Greg? Nakalimutan ko tanong kanina kung may dala kang bote. Pero anyways, what's your scent of the night? Para sa podcast na to, nag-perfume ako. Ano ba? Ano yung vibe, no? Mercedes-Benz yung yung copy ng Fahrenheit. Mm-hmm. Naghanap ako na parang... Hindi ako familiar doon. Teka lang, kukunin ko sandali. Sige. Ano yan? Habang nag-ano tayo dito. Okay. Sige, drop lang while we're waiting for Greg. Parang yung tunog ng mga bote. Grabe naman. Mga bote. Ito, tester lang siya kasi ang hirap maghanap nito eh. Mercedes-Benz Intense pala to. Oo, siya, para siyang parang lighter version siya ng Fahrenheit eh. So, tsaka compliment getter to. For some reason, di ba? Hindi ko pa naamoy ang Fahrenheit Sorry, patawad to sa mga... Hindi. Okay. Bango to. Siya, para siyang clean crisp pero may manliness eh. Basta, bango. Siya, parang prominent note niya yung Bailey gasoline note ba yun? Vibe, yung ba yung gasoline vibe pa rin nandyan? Yan yun. Pero ito, hindi tulad ng Fahrenheit na matindi yung gasoline vibe. Ito parang pinalinis niya lang. Ganda. Ako, I'm wearing my favorite for the day. Asil, special edition by Arabian Oud. So far, my best in the line. I mean, collection. Talaga? Oo. Ano yan? Original scent siya? Yep, Arabian Oud. So, Diba nung nagtatry ako ng mga Middle Eastern niche, mga Arabic niche perfumes grabe, nabaliw ako dito kasi binline buy ko to eh. Binline buy ko, tas pagkaamoy ko, iba? Dito yung parang yung sinasabi nila na alimuong. May ganun siyang accord.
Okay. So, na-imagine mo, diba? Tapos nilagyan nila ng sweetness. So, yung ozonic feel niya, sobrang unique. I could not say a compliment getter fully, pero parang grabe pag sinuot mo yung, parang may aura ka talagang, na matamis ka na may konting freshness. Kumbaga, in comparison with BR540 sa, di ba yung BR540 pag nag-i-spray ka, sweet siya pero light eh. Correct. Same. Kasi nga may ozonic note siya. Sweet siya pero light. But it has nothing to do with BR540. Very unique yung kanyang approach. More on florals, vanilla, and obviously the caramel note. Tas yung alimuong vibes nga niya. Yung petrichor accord. Stig yun. Solid. Stig yun. Dadalhin ko. Next. Tama mo yung sniff. Dali mo. Pupunta ka ba sa 17? Ay, 17 ba 18? 16 yata yun. Yan ba yun sa Bulacan? Hindi, sa Fragcon. 16 in Bulacan, 17 ng Fragcon. Pwede naman. Kasunod na araw yun. Pwede naman. Sa unbox ulit tayo, Promenade. Unbox ulit o, sige. Okay. Anyways, since napanood mo na yung first episode, which is crucial. Nakakatawa naman. Hindi, natawa ako, pare. Sayang. Bakit ano masabi mo? Hindi, nakakatawa lang kasi parang kaya parang hindi ko man sa'yo sinasabi, pre, pero rooting ako for your itong ginagawa mo na to. Ay, grabe. Totoo lang. Hindi man ako vocal, marami ako iniisip. Pero sobrang rooting ako sa podcast mo na to at kung naman ang direction nito. And syempre, I'm honored and humbled syempre na part ako nung journey mo sa Frag community. Totoo. Kasi, di ba ito, mapag-usapan na nga natin before we go on to your specifics. Kasi, parang for some reason na-browse kita. Kasi nga, syempre ang una mag-appear, di ba, based on algorithm logic, Jeremy. No? Kahit anong i-search mo na pabango, Jeremy ang una mag-appear. Ngayon, nung I was looking for something affordable, kasi nung tinignan ko yung mga presyo nung na-recommend na Jeremy, hindi biro Oo. Lalo na kung retail mo siya bibilhin. Oo. Patang mamahal naman ng yung budget niya na video. Mahal pa rin. Mahal pa rin siya sa mahal. Tapos for some reason, nag-appear ka sa feed ko. I didn't know you back then. Wala akong idea kung sino ka. Kinilik ko. Napanood ko if you were recommending, doon ko nalaman sa iyo yung BS Max sa Watson. Yeah. Pero I didn't buy that. I mean, lahat. Pero more on yung mga recommendations mo that would reach a certain amount up to 2,000 pesos yata. Yes, Max. Kasi, yung mga ganong local collection mo at the same time. Below 1,000 hanggang 2,000 max lang yun. 1,800 nga lang yung Club Dinubi dati. Yan. Nabili ko ang Club Dinubi dati EDT na 1,600. Yan, ganyan. Meron pa. So, binabrowse ko yan. Pagka-browse ko, okay tong YouTuber na to. Bininge-watch kita, pre. Nung ano na yan. Nakakatuwa naman. Bininge-watch ko lahat ng episode. Sabi ko, solid tong content creator na to. Tapos, I think your following that time was about half. Right now, you are at 60, if I'm mistaken, na ba? Yeah, mga 60. Ganon? 64 yata. Parang 2 years ago, about half pa lang nun. Kung ito, underrated to Tapos check ko na. Kasi every time na naglalabas ka, especially when you decided to cover clones, no? Yun yung, kasi ako, nag-lean towards ako. So, I bought the si Club Dinubi, no? Kasi nung una, syempre, di ko marunong sa pabango Hindi ko naamoy yung vibe ng chemical, yung synthetic chemical vibe nung una. Syempre, hindi ko akala ko na it is supposed to be that way. Nung nakaamoy na ako ng iba, kasi nga pala, amoy synthetic nga pala talaga siya sa una. Pero, enjoy the... So, I know na ginawa niyo na to sa Frag Talk. Hindi na ako nun. Nag-discuss kayo. Pero, quick preview lang on who is John Greg Parilla at the same time. Why did you start doing YouTube? Teka. Gulat ka doon Paano ba i-share to? Nagbigay ka na, sorry kasi may mga nagtatanong ng link sa akin special sa Instagram. Anong pwede kong link na gamitin? Etong StreamYard link. Ito mismo. Sige, wait lang. Dito ko, copy ko na lang. Para at least may mga tatanong sa Messenger. Sige. Ito, okay. Ano ko lang? Ay, wait lang. Sorry. Hindi yan. Sorry. Okay. Yung pala yung sa atin, ga. Nagkamali akong pindot. Itong mismong live sa... Teka lang. Facebook, sorry. Baka pumasok sila dito bigla Okay. Ayan yung pangalawa. Ano ko lang.
Okay lang ba? Sandali lang, kokopyahin ko lang to. Sige. I-post natin sa FB tsaka sa Instagram para may sumaling iba. Okay. Habang nag-aantay tayo dyan, konting basa lang ng Scent of the Night. Sige, basa ka muna dyan. Oy, hindi ko alam to. Parang solid naman na to, Miles. Saan to? Matindi. Ayan, Bruce, yes. Okay. Shout out. Oy, partner ko gising na siya. Sorry, maingay ako. Tutulog pa sila ng anak ko sa taas. Sensya na maingay. And good evening, Mel. Good evening. Oy, Idol John Greg, Arbel. Okay, Arbel, shout out to you. Habang may ginayos pa si Greg. Okay, and but hindi ko alam kung saan yung lubakan na yan. Ayos yan. Good evening. Oy, kakakita ko nag-follow. Salamat, Melvin, for the follow. I just saw you click that like a few minutes ago. Yung mga ngayon pa lang, follow kayo sa kanya. Yes. Para everybody happy. Okay. Bulgari Tiger from Miel. Ayan. Dami. Sarap. Okay. Ano daw yung name pala? Teka, ano nga po? Teka. May nagtatanong dito ng name ng Mercedes-Benz mo. Mercedes-Benz Intense lang yata to eh. I think that's the name lang. Mercedes-Benz Sige, lagay natin. Intense. Basta yung black gradient bottle like this. Walang takip to talagang ginrab ko na kasi ang hirap humanap nito eh. Sa nagtatanong yung Mercedes-Benz Intense yung gamit ni Greg right now, and yung sa akin ay Arabian Oud Asil Special Edition. Okay. Sorry, ano nga yung tanong mo ulit? Sabi ko, sorry anong ginagawa mo? I mean, who is Greg at the same time? Why did you start a YouTube channel? Yeah. Okay. Sige. Ayun, nag-start ako 2019. Sabi, parang, paano ba ako nag-start? Na-engganyo lang din ako sa mga content creators. Actually, ang kwento ko niyan, lagi kong pinikwento, 2017 pa lang, I was with insurance. So, ako talaga, ang day job ko before, bago ako nag-full-time creator, insurance talaga ako, sales. Kaya medyo yung dating ng salita ko para may budol. Pero nagkukwento lang naman ako talaga. Tapos, para sa ko, gusto ko siyang gawin, pero nagdadalawang isip ako kasi syempre once you go public, open ka na for criticism eh. So, sabi ko parang hirap. So, pero medyo sabi ko kailangan kong nangangati kasi ako sa employment, para feeling ko gusto ko mag-explore ng iba. So, sabi ko subukan ko nga yung content creation kasi parang wala lang. Tingnan ko lang kung anong opportunities yung i-open niya in the future, parang ganyan. So, naglakas loob ako. Yun, and parang in-idol ko niyan sila Jeremy. Alex Costa. Jeremy hindi nga eh. In fact, hindi din talaga kay Jeremy. Parang ako noon eh. Overall men's grooming talaga ako sa mga nakakaalam yan. Sila Alex Costa, sila paano to, si RMRS ba yun? Tapos sila Alpha M, yan. Yung mga Alpha M, yes, familiar. Yan. Sila Teaching Men's Fashion, yan. Diyan ako nag-start talaga. Tapos parang, syempre, parang ikaw, di ba, na nahulog ko rin sa rabbit hole ng fragrance. So parang I think on my 3rd year sa YouTube, doon na nag-start na parang puro perfume na yung content ko. And then yun, apparently nagustuhan naman ng mga tao, pero ayun, doon na nag-start. Nag-YouTube ako basically para tinan ko lang kung opportunity. Nakikita ko yung backdrop mo nun. Sobrang pangit, di ba? Parang kahoy. Sobrang pangit, di ba? Pinanood ko yan. Yung parang plywood. Sobrang pangit. Bumili ako sa Shopee nung tag 400 yata na parang backdrop. Ginawa ko lang sa kwarto. Tapos yung lighting ko, yung liwanag lang ng bintana. Tapos yung mic ko pa nun, paano ba mic ko nun? Bumili lang ako ng tago 120 pesos yata na lapel mic na pangit din. Ganun naman nag-start, parang talagang, kumbaga, syempre, you don't want to deep dive kung mali mo ba walang manood eh, diba? And I think, pag-usapan natin before, na parang nagkaroon ka ng mga criticism about not showing the perfume but just flashing it on the screen. Yeah, oo. Sa akin yan. That was my first ever fragrance video. Parang ako kasi, bago pa naman ako nag-start ng channel, aware na ako sa mga perfumes na yun. Kasi nga, nag-explore na ako ng perfumes years prior sa pag-start ko eh. So in a way naman, I can say na medyo nagigets ko na siya unti-unti. Kumbaga tapos na ako dun sa parang understanding ng
ito pala yung US tester. Ito pala yung original. Tapos na ako doon. Kaya medyo marunong na ako ng konti. Kaya lang, parang siguro natatandaan ko lang yung sense. So parang, ito okay to. So, nakagawa lang ako ng list na parang ito yung top 10 summer perfumes para sa Pilipinas. Tapos parang, oo nga no. Nung nakuha ko yung mga comments na yun, oo nga no. Ba't nga ba wala akong bote? So, gumawa ko ng top 10 pero wala akong bote. Listahan lang siya. May picture lang sa gilid. Pero yung iba meron ako. I think dalawa. Out of 10 parang dalawa meron ako eh. Pero hindi ko pinakita kasi hindi ko alam. Tanga pa ako nun, di ba? Hindi ko alam eh. So more on research lang nung time na yun. Para research, tapos pumupunta rin ako sa mga malls para amuyin din talaga yung mga scents na yun. So alam ko naman yung amoy nila. Alam ko naman genuine talaga. Naman. Wala lang akong bote. Genuine naman yun. Oo. hindi ko lang alam. Wala lang akong bote. Oo. So 2017 nag-start ka sa sales. Aksa na to. Ito na yung current mo. Iba pa to. Bangka ka pala. Bangka insurance. Nasa BDO ako before. Tapos, bali ang history ko, ginagawa ko talaga sa buhay sales talaga. Sa buhay. Real estate ako and then I went to automotive and then insurance and then tsaka ako nag-resign. Naging full-time creator ako. Pero hanggang ngayon, I'm doing pa rin, insurance pa rin on the side. Yes, for AXA dahil, kumbaga, naging advocate ko I started as a job di ba? Parang sige, kailangan ko ng work. Tapos parang na-gets ko na yung concept ng insurance na kailangan talaga siya ng tao. So ako naging advocate na rin. So every time may mga nakakausap ako, kung gusto nila, di okay. Pero hindi na ako kasing push nga lang ng dati. Kasi nakafocus ako sa content creation eh. Ako up until now though, I think you have seen that already sa first episode. Kahit na wala na ako sa insurance industry, still an advocate. So like right now, when I had my daughter last year, 2 years ago, nung nanganak yung partner ko, co-insurance, family, ito. So, ando na eh. Tsaka, iba din na. So, kung may rabbit hole sa fragrance community, may eye-opener sa insurance industry. Exactly, oo. A lot of people don't know na pag pumasok kayo sa loob, doon nyo ma-realize yung, ako what I felt was, sobrang ko nun, alala ako sa pera nun eh. Pero nandun, you see that each peso, yung how to spend it, how to do things, yung saving doon na-build yung habit eh. Tama. Parang sa umpisa parang financial advisor ka as a job lang, as a work lang. Pero kung naisabuhay mo na rin yung naging legit ka naman na parang okay. May katim ako sa Bungero dati. Tapos pumasok na insurance industry sa Bungero tapos natigil. Good for him at least. Totoo naman. Now, diyan din ako natuto mag-track ng expenses. Meron akong app, nagtatrack ako ng expenses. Ginagawa mo until now? Ngayon hindi na. Nahihirapan akong bantayan. Actually, tasky yan FYI, tasky yun. Sobrang tasky ng trabaho. Pero maganda na nakita mo siya. Nalilimit yung gastos. Yes. So ngayon, pag bumibili ka ng pabango, pumipikit ka na lang, no? Hindi, ngayon meron akong budget. Meron akong budget for Kaya, eto nga, ang gaganda ng mga pinopost nila, nila Anthony, nila Dave, nila Gabriel. Ang gaganda ng offer nila. Kaya lang, ang dami kong paparating, wala akong fund na ilalabas. May yung mga pre-orders natin. For the hobby o may naka-allocate ako. Alam mo, for some reason, Greg, ako hindi kita nakikitang nagmamine sa mga comment section. PM ka ba kagad? Bihira. PM ako kagad. Oo. PM ako kagad. kasi yung iba halata eh. No? Yung sila Gerson. Kita mo agad. May mga mine na kung saan-saan eh. Pag kilala ko siguro, paminsan-minsan, bibiruin ko lang ng mine. Pero pag nagganon ako, hindi yung totoo. Unless hindi kami kakilala. Pag diretso PM na ako kasi alam ko, agawan yan eh. Ito. Now, going back to YouTube, kasi sabi ko nga sa'yo, nakita ko na yung progress from when you started yung mga lumang videos mo and eventually doon sa kung ano yung, what is it today? Ang pinakatanong ko sa'yo, kasi the first time I saw you was in BGC in a Stiff Sesh. That was a year. Okay. Kasi diba nag-start ako ng 2021? Yeah. 2022. Tapos, first time kong, di ba nagkakaroon ng pandemic, syempre wala pa tayong mga meetups, nagkaroon ng meetup eventually. Nakita kita doon. Ngayon, syempre hindi naman ako yung type na parang, iba kasi di ba yung how people approach, di ba, na picture ka agad diretso. Gusto ko lang malaman yung feeling mo na even before, di ba, fear ka na magkaroon ng parang public na figure. And now I consider you're a public figure. Anong feeling na may nagpapapicture sa'yo? Flattering syempre. I mean,
I mean, hindi naman tayo magpapaka-plastic. Masarap naman sa pakiramdam yan. Oo. Hindi ko lang ina-expect na may ganun. Kasi parang talaga ba, salamat. Parang nakaka-humble lang na parang, ay, may nakaka-appreciate ng ginagawa ko. Kasi nga, very niche na itong hobby natin Tapos parang I really don't consider myself na parang ang galing-galing ko sa ginagawa ko. Parang alam mo parang pag ako lang mag-isa, sa totoo lang napaprostrate ako kasi parang gusto kong gawin ko paano yung output ng ibang creators, tapos kino-compare ko sa akin, parang galing nila. Alam mo yun? Tapos ako, pag nag-edit ka, parang pangit-pangit ang gawa mo lagi. Parang ang pangit. So, nakakatuwa naman na may nakaka-appreciate. Kaya, yun, salamat sa inyo. And ako, to be honest, especially people in the comment section, if you are a guy, at that my age, mga 20s, and you are doing YouTube and you're into fragrances, there's a high probability you're a follower of John Greg Parilla. A lot of people would agree on that. And partly kung TikTok era ka na, nabudol ka na rin sa TikTok, especially the collection. So, I agree. I mean, sabi ko nga diba sa first episode ko na, it's a relatable content, especially for those starting. Ako, I move in already to a different dimension, na ba sabihin ko? na I'm more into the Arabic or the MEs na the niche ones, no? Yun yung iba taste mo na-try ko yung mga na-try ko yung mga ginagamit mo, iba yung taste mo kaagad Oo. Kasi siguro ever since, no, yun din parang lahat tayo at some point nag-start sa freshies. Yes. Totoo talaga yan. Mostly, yeah. Tapos ako naman, nung na-try ko na yung mga hardcore scents, yung mga dark scents, hindi ako agad na parang na put off na parang, hala, ba't ganito yung amoy? Mayroon akong parang understanding na baka kasi it's how it was supposed to be. Na parang ganoon ako lagi. I always take that in mind. Na siguro after quite some time, ang pabango hindi lahat fresh, hindi lahat ganito. Especially when we're watching, no? Mga content creators from other countries or other regions, they have like specific scents or specific situational scents. Ngayon, baka magtampo ulit. Kailangan natin magbasa ng konti. Si Marge from Beauty and Curls. Grabe yung mga... Ay, si Marge. Kasi ayokong magtampo sila Okay? Oo, sige. Ayan. Listahan ng kukuha ng insurance later. Ha! PM nyo lang ako. Okay. Yun. Ayan. Oy, Nico, shout out to you watching right now. Okay. Oy, dumami yung listahan mo dito, Greg. Okay. Mga listahan na nakukuha ng insurance mamaya. Si Anthony, insurance yan Saan life din yan okay. Dilaw yan kasi ako din before, sabi ko siya, dilaw, tas kayo asul, diba? Dilaw, kami asul kami. Okay. Ngayon, ang naiisip ko ngayon is about bakit ka nag-launch ng... I know you've mentioned this already and a lot of people in the comment section, your perfume reviews, lahat, that you want to release your own brand. Konting background lang sa Habit. Actually, nagtataka nga ako ba siya Habit wardrobe, pero parang alam ko kung saan papunta yan And you did not like have a full-blown mention about your brand, about the Habit wardrobe. Alam mo bakit? Matagal na yan, parang 2019 pa yan, bro. Yung brand na binuo ko yung concept ang branding ko. So parang pinagbabasihan ko diyan like Zara ganyan, 'di ba? Like Dior, yung mga one name brand lang na para madaling tandaan. Kasi nga, 'di ba, alam mo yan, I started naman talaga overall men's grooming naman talaga ako Correct. Parang itong last 2 years lang ako para puro perfume na lang nilalabas kong content Pero ako talaga parang ang gusto ko sa brand ko is to be parang puntahan. For example, ikaw, baka kung gusto mo ng perfume, baka pwede kang pumunta sa shop ko. Baka naghahanap ka ng mga magagandang damit or sapatos or hair care or men's skincare na simple lang. Baka magustuhan mo yung brand ko. Parang parang yung branding ko talaga dapat is men ang i-accommodate ko talaga. So yun yung parang ba't ko nabuo yung brand na yun. Tapos naglabas na ako ng mga products before. Pero hindi ko siya pinuli-launch. Hindi ko siya pinuli-launch kasi naunahan ako naunahan ako ng doubt.
Oh, yes. Ako ng down. Ako. I mean, I don't want to create comparison. I don't want to name drops. Pero, especially when you release the Masquerade. Ito Masquerade. So, out of stock pa rin, guys. FYI. Hawak ko yung OG bottle. Okay, anyway. Anyways, so nung nilabas mo to, I was already under the assumption that people will take it warmly, kumbaga they will really get, kasi again, sabi ko nga icon ka, no? If you will do something, people will follow you and people will get your product. Ngayon pagtataka ko, ang unti ng unang release mo nito for again, not to, go. Not to put your brand up or hindi naman to sponsored or what. Yes. Parang sabi ko, knowing Greg, if Greg will, ito logic ko, knowing Greg, if Greg will release a perfume, kahit ano pa yan, kahit sabi mo, sorry kahit magbato ka dyan ng sobrang pangit or whatever, people will get it, diba? Just for the sake of having it. Bakit hindi ka agad nag-full blown? Bakit ka nagkaroon ng doubt? Yun nga yun eh. Parang may pressure. Okay, sige. Konting mabilis na background lang. Yung brands ko before was, o products ko before was an anti-pimple, anti-acne serum. And then naglabas ako ng parang mask. Naglabas din ako ng watch. Pero lahat nag-flop. Yung iba naman doon, hindi ko talaga finally launch. Kasi nga, and even to fast forward kay Masquerade, sabi ko nga, 3 days or 4 days prior doon sa launch ko ng December 15 last year, ayoko na siyang gawin. Wag ko na kayang gawin. Parang, kasi ewan ko, parang siguro may pressure sa part ko na parang, okay lang siguro kung yung gagawin kong business is hindi nakadikit yung pangalan ko eh. Pero, sabi mo nga, aware naman ako na may kilala nila ako sa ginagawa ko. So parang may pressure sa akin na kailangan yung ilalabas ko is excellent talaga. Kasi otherwise, it will make or break yung future na gagawin ko sa branding ko eh. Kaya ako natatakot. I agree. Kaya 500 lang nilabas ko eh. Partly feeling ko rin, no? I mean, what you're doing right now kasi ang mangyayari is, di ba meron na nga initial na sa Fraged, di ba, ng bash dito? Alam mo yan, anyway. Ang feeling ko kasi, I mean, why you're having that is, kasi parang laging may, ikaw alam mo yan, no? Pag content creator, when they're promoting sa amin, bayad yan, sponsored yan. Nag-release siya ng brand niya. Gusto niyang gawin ng parang money-making na yung channel yung mga ganyan. So, alam ko na, gets ko yung part na yan na, especially when you already have a big following, nag-iiba yung impression ng tao pag when you're trying to sell something. Correct. Tama yun. Nakakuha ko naman. Kuha naman yun. Pero sa akin lang kasi, I could say right now, especially with Masquerade, ang ganda nung, nag-usap tayo before, parang sa Marikina, nag-usap tayo. Parang na-mention mo na, you don't want to create much of a competition, especially when you're releasing new ones. Diba? Kaya inuna mo to. Kasi it complements other people that you are around with. Correct. Diba? Wala pa naman naglalabas. I mean, may mga second skin, may mga kung ano-ano pang mga fragrance enhancer. Pero kasi, with the budget and at the same time, with actually, hindi naman siya unique, pero with the way it was, introduced to the market, it gives off that vibe na, I will get it. Ako personally, di ba, alam mo naman, pabango ko, Diyos ko, lahat 12 hours. Power na, di ba? Tapos, I still purchase. I still purchase one because nga, it's something that's will definitely complement what's currently in the market. Yes. Ay, may nagtanong agad. Sagutin mo yan. Next restock, ang estimate talaga next week. Pero tingnan natin kung may delays. Ito ang na-experience ko pre sa pagbinegosyo. May mga delays talaga na hindi mo ina-expect. Agree. Will you be releasing the new bottle or the original bottles? Itong paparating is the OG, yung first yung parang, bottle, yung twist. Yeah, yung black. Ay, mabilisan lang. Sobra. Ito, idol ko to. Si Eman. Zap. Ako, always a fan. Ay, pinanood ko yung podcast niya. 3 oras sila nag-usap nila Deeds tsaka nila Arwin dun sa... Oo nga, papanoorin kapag tapos nito. Ginawa ko na siyang talagang podcast. Nakikinig na lang ako nung pinag-uusapan nila. Shout out to you, Eman. Sabi ko, imbitahan ako eh. Ako rin. Palitan natin si Deeds tsaka si doon, no? Tayo pumuesto. Oo. Mahaba-habang kwentuhan din yan. Oo. Ayan, lagi ako doon YouTube channel ni Greg. Ayan.
Speaking of review, how did you learn on, yung mga notes, what's your inspiration behind, or someone trained you, and how you do reviews? Paano ka ba natuto mag-review? Siyempre, nag-start naman kasi tayong Pilipino, unlike sa mga first world country o western, ganyan, medyo sila exposed sila ron sa mga, kung ano yung raw mats talaga eh. Or at least parang, ganito yung amoy ng gantong ingredient, parang ganyan. Ako naman, nag-start lang ako na, yun pala yung sinasabi niya, may gantong note. Ano kaya yun? Aamuyin ko naman ngayon yun doon. Siyempre, sa umpisa, hindi mo alam. Tapos lahat, for example, vanilla. Ano yung mga perfume na may vanilla? Pag nag-compare ako ng 2 or 3 pabango, pag tinry ko sa mall, or bumili ako ng mga decants, ito pala yung vanilla. So, napapamiliarize ko na ito pala yun. Same. Hanggang sa isa-isa na, ito pala yung patchouli. Ito pala siya. Ito pala yung ambroxan. Yun. Doon na. Tapos, nagtatry din akong tumingin ng mga parang individual scent, anong amoy niya. Para at least medyo familiar lang din ako kung ano yun. Yung mga oils, yung actual oils. Actual oils. Yung bago pa i-mix sa isang bago pa i-mix, oo. Ngayon, ang natatawa ako kasi it also has you've seen also in the Froghead na parang nagkaroon siya ng hindi naman pagbabash, pero parang we're just trying to guess daw as a reviewer. And I think nakita ko yung isa sa mga comments mo doon. Kasi kayo ni Ali King, di ba? Very passionate in terms of the description, in terms of making it relatable. Gusto ko lang marinig yung side mo of people reviewing na nang hula lang. No? Talaga? Na-mention ba ako? Hindi ko alam eh. Talaga? Ang question ko dyan, ang tanong ko muna doon, paano yung nalaman nang uhula kami? Like, anong basihan niya ron? No? Anyway, sige, kung yun naman ang kanya-kanyang, syempre may mga pinagagalingan tayo ng perspective. Anyway, anong masasabi ko doon? Bahala siya. Kasi parang, doon pa lang, parang kung hindi, pwede naman siyang di manood ng reviews kung di naman siya maniniwala, bili na lang siya ng sarili niya, di ba? Kumbaga parang, ang purpose lang naman namin, kung ano yung nakukuha namin dun sa binibili namin, sinishare namin. Kasi yun din yung nakuha kong value sa mga, reviewers ng perfume ganito pala yung pwedeng, ganito pala tong amoy na to. So, diba? kahit ikaw din, if you watch certain reviews, you also like, kasi ako napakinggan ko si Ali King, sabi ni Ali, when they do contents, especially perfume reviews, they also view others' perspective and same time comments, and especially for Fragrantica. Do I get this vibe as well sa mga nauna na nag-review? Do you also like have that kind of inspiration when you do reviews? Tumitingin din muna ako ng tumitingin, pag naamoy mo naman kasi alam mo na rin kung gusto mo Pero especially this time, especially this time, medyo okay, alam ko na to. Pero tumitingin lang din ako. Okay, hindi kasi ako blind buyer So parang bago ko bilhin yung pabango, naamoy ko na yan. So pag meron akong bagong perfume, hindi yun dahil ano ba to, gusto ko ba to? Hindi na, pag binili ko yan, alam ko na kung anong amoy niya mga yan. Gano'n na ako. Tumitingin lang ako ng reviews sa iba kung ano masasabi nila bago ko bilhin. Pero at the end of the day, iba-iba kasi ng yung minsan pangit yung review sa Fragrantica, kapag din sa'yo, mabango naman. Diba? Ganon din sa mga review sa video. Isa sa mga unang budol na kasi yung iba, kaya parang pangit ang... Alam ko yung mga ganyang comments, pre. Parang meron receive ako before, meron ako na-receive na comments sa TikTok. Sabi niya, mga unang-una pa, bago pa. Sabi niya, sir, bumili ako ng Lacoste White, yung inspired. Dahil sa'yo, pero hindi mabango. Parang ayaw na kitang panoorin. Parang gano'n, parang... Hindi hinayaan ko lang, sabi ko, syempre, kanya-kanyang type naman yan Kumbaga parang, ako din before, hype na hype sa akin yung hype na hype sa akin si Eros. Kasi sobrang kalak. Lahat ng channel, pare, Eros ang pinupush ng mga babae, lalaki, si Jeremy. Diba? Tapos pagdating sa akin, hindi ako natuwa. And even until now, hindi siya nag-grow sa akin. So I know na parang, okay, just like you, mga kapatid, okay? Hindi naman lahat ng sinasabi naming influencers at mga pinapanood ninyo, magugustuhan nyo rin. Kaya nga, parang lang yan parang sabi ko, mahilig ako halimbawa sa spaghetti, ikaw gusto mo carbonara. 'Di ba? Kumbaga yung style of
damitan ko, hindi mo style. Kanya-kanya lang. Same na logic. Kanya-kanya lang naman yan. Sa pasta, tama, magandang comparison yan eh. Parang sa adobo lang din. Ang daming variations ng adobo. Ang daming variations ng spaghetti, ng carbonara. Hindi pwede yung gusto mo na variation na yan. Gusto ko rin. And a lot of people don't understand, especially when ikaw kasi I could not consider myself as a perfume reviewer, no? I don't review perfumes pa yet. And ako feeling ko I'm not into that kind of space kasi siguro at some point kasi may allergic rhinitis din talaga ako. Para sa ganong kalalakas na pabango, may allergic rhinitis ako, by the way. Hindi ko makuha yung how you describe it. Pero speaking of that, lagi ko narinig sa inyo, when I was still starting, especially sa mga new ones, yung mga amoy mayaman, amoy mga ganun. Curiosity ko lang, what makes for Greg Parilla, kasi lahat tayo maraming interpretation ng amoy mayaman. Ano sa'yo ang amoy mayaman? Magandang tanong yan. Siguro parang actually hindi nga talaga siya magandang as I mature sa ginagawa ko, no. Hindi din talaga siya magandang kasi parang ano bang amoy na mayaman? Kasi may mayaman na pwedeng walang pabango, 'di ba? May mayaman na parang amoy pawis naman siya, alam mo 'yun. Siguro ano lang siya. Siguro that's parang the easiest and the same time dumbest way to describe na parang to relate. The scent smells. Yeah, to relate na parang this smells luxurious. 'Di ba? Like for example, pumasok ka sa isang, pumasok kang Soler. 'Di ba may parang, 'di ba may vibe ang Soler? Agree. And 'di ba parang bulong siya. Yeah, parang bulong siya na parang sobrang expensive ng amoy dito. Because pag nasa Soler ka at ikaw ay taong Soler ka talaga, siguro may pera ka naman. Parang ganon. So yeah. Gets mo parang yung na-associate mo sa scent na yon. So paminsan, ngayon hindi ko na siya masyadong ginagamit, pero paminsan pag hindi ko talaga like amoy luxurious talaga siya eh. And then para ma-relate ko lang siya ron kasi sa TikTok kasi medyo bata mga tao diyan eh. Correct. Minsan tinatry kong ibaba sa ganung kadaling maintindihan na ito amoy ganito, amoy ganyan. Which is weird. Weird kasi gusto ng tao maintindihan nila. Pero pag technical reviews ka naman, di lang maintindihan. So, saan ba talaga yung lugar? Pero totoo nakikita ko yung difference ako personally as a follower mo. I see the difference between your approach in YouTube and your approach in TikTok. It's correct. Magkaiba yan. Magkaiba. Kasi, syempre proper kita sa YouTube. Yung TikTok kasi bihira eh. I'm not into really TikTok before. So, nung nababrowse ko na, we always try to make it, dumbing it down. That's the best way to describe it. Dumbing it down for people to understand. Yeah. Also fun, alam mo kung ba't, reason ko ba't ako na hook din sa channels mo. Favorite ko rin ang Lacoste Red, FYI. Lacoste Red. Tsaka Lacoste White. Boy Lacoste ako nung college. Boy Lacoste, ano yan? Nostalgia yan, pre. Oo. Hindi pa yung play ha, hindi pa yung style in play. Yung luma pa na parang yung bottle niya may crimp sa gilid na parang pag hinawakan, di ba yung Lacoste Red na pula parang may yung bottle niya pabilog. Tapos sa gilid may parang may hawakan siya. Parang yun yung gusto ko. Pero pag naamoy ko siya recently, ang tapang pala no. I mean, hindi ganun ka kasi syempre ang dami natin naamoy na higher quality, di ba? Hindi siya ganun ka-smooth. Aminin mo. Yeah. Amoy mo ba ulit recently? Hindi pa ulit. Pero nag-gets ko yung sinasabi mo na parang like recently kasi parang na puro niche yung mga pinagbibili ko. Tapos may mga tao diyan na nagpapaamoy sa akin ng mga niche at artisanal. So parang okay. Matindi pala to. Ayun, pagbalik mo rin sa mga parang designers before, parang they smell nice. Wala namang no mistake about it naman. Pero ma-distinguish mo na yung quality. Correct. Ako rin, nung nakaamoy na ako ng mga niche na blends. Again, hindi kami niche snob ni Greg baka biglang mambash na naman. Hindi, grabe. Hindi naman. Nasa journey lang po kami, syempre. Totoo. Kumbaga, hindi naman tayo, kumbaga, pinanganak na maraming pambili, di ba? Oo. Hindi na tinibay. Kasi, parang lahat naman tayo, siguro, a lot of people would agree, nabanggit mo nga kanina, yung US tester. I'm not saying lahat, pero majority of people, especially yung mga kagaya namin na hindi naman kami mayaman kaagad,
Hanggang hindi naman, FYI. Nagdaan tayo lahat dun sa we can't differentiate the actual testers and the US testers. Oo. Marami ka rin nabila. Marami rin ako na-purchase before na mga ganyan. Mga around 500. Nakadalawa lang naman ako. Mga tatlo, nakaganon ako. Ayun. Tapos nung nalaman ko na hindi na pala talaga siya original, no? Tapos then yun nag-deep dive. Anyway, konting basa lang kasi ang dami na ng chat, hindi ko na siya masundan. So, hahanapin ko na lang kung anong mga na-highlight ko. 100 ml Masquerade soon. Okay, ganito. Sige, pwede ko bang sagutin yung 100 ml Masquerade? Yan muna. Sige, sagutin natin. Ganito, bibigyan ko kayo ng dahil bonus sa mga nag-attend dito. Baka siguro April, May. Baka May, no? May, hopefully May, magkakaroon kami ng 50 ml. Pero, I'm not sure kung mag-100 ml kami. Bakit? Yung 30 ml kasi, strategic yung ginawa ko ng 30 ml. Why? First, as a fragrance user, of course you can use Masquerade na mag-isa, no? Pero 'di ba siguro hindi naman lahat ng perfume gagamitan mo ng Masquerade. Alam ko naman sa sarili ko 'yon. Kumbaga, for example, yan, ikaw puro beast mode yung pabango mo. Eh kung hindi mo naman na kailangan ng pamp-enhance palakasin pa yung si Masquerade, ba't ka gagamit? So I understand na hindi naman lahat ng perfume paggagamitan mo niyan. Kaya sabi ko, 30 ml would be enough for most people. Para lang, every now and then, gusto mong gamitin sa Aqua di Gio, gusto mong palakasin para ma-enjoy mo, di ba? Yeah. Mga ganon. So parang yun lang yung ano ko. Ngayon, 50 ml would, I think, yun yung pinakamalaking gagawin namin. Kasi parang feeling ko, pag 100 ml na siya, paano ba? Parang, masyado ba malaki yun? Parang alam mo yun? I mean, parang, hindi, kasi hindi mo siya laging ginagamit eh. So parang, yun yung sa fragrance point of view. On the business point of view naman, matatagal lang kayo mag-repeat sales. Pagka mag-repeat purchase. Totoo. Binibuild kasi sa business, binibuild natin yung sale, yung sold, ilan na yung sold, ganyan. So at least kung 30, 40, 50 ml, mauubos agad ng tao eh. Ang natutunan ko sa business, kailangan yung produkto mo nauubos. Kaya para may repeat sales sila. Ako logically, may take on Masquerade kung bakit ito yung best. Kung kaya mo nga gawin yung parang tube type na pahaba na parang nabubulsa eh. Maganda na tong logic if you come to think of it, especially kunwari ako, here's my take kung ba't ganito dapat kaliit to. Kunwari ang papabango ng freshie na 4 hours, 5 hours lang. Instead na yung buong pabango dadalhin ko, pwedeng Masquerade na lang. Yeah. So, pwede. Ito yung kumbaga best for me na bottle size. Tama, I agree. 30 to 50 ml is the best bottle size. Para hindi rin siya hassle dalhin at the same time. People would know na, again, hindi naman lahat ng pabango yung ile-layer mo ng musk eh. Only certain fragrance na kailangan mo lang ng, konting longevity, pero yun yung pinaka-logic. And tama yan, I agree. And sa purchase lahat, sa pag-resell, repurchase ng mga tao. Mabilisan lang ulit. Teka, ayoko. Sige. Ano ba yan? Bilis ko mobos Masquerade. Natapon, thank you. Okay, placebo lang yung Masquerade kasi 10 ml ang binigay sa akin. Normal. Okay, si Sir Eman na nagtara. Sige, nearby lang kami, magkalapit lang kami kasi Bacoor ako, Dasma siya. So, magkalapit lang kami ni Eman. Set natin din sa studio na nire-rent ko. Oy, meron na? Nag-rent ako ng studio, yung ginamitan ko, yung mga ginagas ko sila Mari. Kami nila Miles. Red studio lang yun, binabayaran ko lang. Oy, game kami dyan. Eman, narinig mo na. Tara, magdadala ako ng mga equipment ko. Okay. Shout out to Papa Jesus. kay Von. Okay, pa-shout out. Watching from heaven. Watching from langit. Oy, Gab. Oy, si Idol. Okay. Si Mon. Hello, shout out to you. Teka. Ito, masarap daw mag-blind buy. Anong mga na-blind buy mo na perfume? Sabi mo hindi ka mahilig mag-blind buy eh. Anong mga na-blind buy mo na notable? Blind buy. Nako, teka lang. Hindi ko matandaan. Blind buy. I think that's hindi ko pala blind buy yun. Pradalong. Pradalong. Alam ko, blind buy. Nung mga first video mo, hindi ka masyado
Tama ba ako? Yan ba yun? Yung hindi ka masyado rin impressed sa Prada Loom na grow lang sa'yo? Yan Until ba yun? until ngayon naman hindi naman ako talaga Tama nga ako. fan ng Tama Prada nga Loom. yun nga yung minention mo sa video, di ba na Oo. yung Prada, eto di ba ako, sabi ko nanonood ako, binge-watch ko yung content mo. Hindi Oo ka nga. impressed sa Prada Loom, tama? Hindi ko lang siya type. Hindi ako type lang. Hindi lang ako yung kumbaga sa ano, hindi ako ang market lang ni Prada Low. Kasi Ang dami kong alam. Oo nga eh. Pero eto nga yung kwento ko last time, sabi ko, ginamit ng kapatid ko yan, yung Prada Low. Sabi ko, bango mo naman. Ano? Nakikigamit siya ng perfumes ko eh. Sabi ko, ano yan? Kaya niya Prada Low. Oh, ang bango sa kanya. Pero sa akin, pag sa akin iba, parang hindi ko trip sa akin. Pero pag sa iba, bango ko. Totoo yun. Ang dami kong ganyang experience na ako, to be honest, yung Eros pag naamoy ko sa iba, okay siya. Pag direct sniff or sa skin ko, sa bagay, oo nga. Oo nga, pag naamoy ko sa iba yung Eros, mabango rin eh. Oo, di ba? Same tayo. Ang dami ko naamoy ng Tama. Eros. Pag naamoy ko sila, ano gamit mo? Eros. Okay naman pala, kaya pala it gets to the feel. Pero on a user experience, kung ikaw yung gagamit, hindi eh. Hindi ko rin siya Actually, ako particular, di ba? May history. Hindi naman ako ma-designer ever since. Talagang focus on ME clones, then nag-niche ka agad ako ng ME niche. So, nagigets ko na yung iba kung ba't talagang andun siya sa appeal. Okay? Ayan, polar opposite kayo. Yan si Charles Boy Blind Boy. Okay. Ililink ko rin sa yung puro blind buy na pinagagawa ko. Ako naman kasi, may thrill eh. Speaking of, para maano tayo, bago tayo magbasa ng mas maraming comments, at to stage ko lang, kwento mo naman ako sa collection na to. Grabe. Maluma. Yan ang mga ko, pre. Yan ang mga, dyan ako nagsimula. Grabe. Tama. Ito yung ayan si individual, pala yan, si Montblanc individual, blind buy yan. Panalo yan. Tapos maraming hate yan Umikap syrup. Galing yun. Hindi ko alam sa kanila. Yan, pati yung mga Just Jack na yan, alam ko mga blind buy yung mga yan. Tapos, ayan, dyan ako nag-start. Parang, syempre, sabi ko nga, di ba, ako naman normal na empleyado lang ako noon. So, parang, yan lang yung kaya kong bilhin noon eh. So, parang, ang 2,000 sa akin, mahal na yun. Di ba? Ay, speaking of, same tayo. Parang tayo ng logic sa part na yan na diba? Nung nag-start tayo ng pabango, anything that's 2,000 and above is already an expensive fragrance. Oo, mahal na yun. Kaya nga na-addict ako sa Zara noon eh. Kasi sabi ko, of course, may mga kaamoy pa silang scent, di ba? Copy rin yung Zara eh. So parang, 1,000 lang to, more or less 1,000. Di, nakakuha ko na yung scent ng iba, nakakakuha na rin ako ng sarili kong so 1,000 pesos lang. Grabe, pag di ka pa addict dito, di ka pa bibili, pero hindi ka pa gagastos ng mahal. Kasi kahit yung partner ko, si Bea. Speaking of partner, sabi niya parang, mahal naman yan, 2,000. Kasi less than 2K yung club dinuwi, di ba? Unang bili. Mahal naman. Yes, mahal na yun. Nabudol mo rin ako pre Symmetry Labs. Ang dami kong binili Symmetry Labs noon. Pero okay, no? Okay sila nung Okay sila. Ako, I consider it as inspired. Kumbaga, higher-end inspired na para sa akin ng Symmetry Labs. Talaga. Correct. Maganda talaga Symmetry Labs. No, walang bayad po kami dito. Talagang okay. Ako personally, I've used those a lot. Especially Stronger With You. I get the hype right now, especially sa fragrance community. Hindi ko pa naamoy yung SYI nila eh. Pero sobrang solid. Pero, I mean, knowing the brand, naman ako, aware naman ako na malupit talaga yung brand. Okay. Ito, and right now, grabe parang Kayo ko lang pinicture niya. Sabi ko, wala akong picture na mapakita kay Chel. Sabi ko, baka mabash akong konti ng Ito na guys, no, yung resulta ng sobrang lalim sa rabbit hole. If I'm not mistaken, your first niche was Cedrat Bose, correct? Yes, correct. Yan ang niche ko. Cedrat. Ayan, blind buy yan. Ay, hindi pala, joke lang. Bumili pala ako ng Dikan. Okay. Ako was Instant Crush eh. That's my first niche. Yeah, magkasunod yan. Napanood ko rin sa'yo. Actually, nung hindi pa ako wala pa ako sa niche buying, pinicture mo na siya dun sa episode mo kasama ng Ecstatic Rouge. Yun din binili ko eh. No? Tapos nag-flash ka ng Cedrat Bose. Tinignan ko yung retail. Putsang mahal naman ng top ni Greg nitong 2022 ba yan? Tama ba? 2022 yun. Video mo. Hindi ko matandaan eh. Okay. Mahal naman. Sabi ko. Tapos, ngayon, Diyos ko. Para sa akin, budget ang Mancera. Budget ang budget ang Mancera.
Good. Konting preview. Ano to? Paano mo to inaayos? Trip lang? Kung ano mailagay mo? Alam mo, ayoko talaga sana niyan. But for the longest time, nasa cabinet lang yung sa cabinet lang lahat ng pabango. Tapos natuwa ko rin sa, 'di ba, sa Fragcon kay Romel. Romel, 'di ba yung yan, may ganyan. Doon ko nakuha yan. Sabi ko, parang ang ganda pala mag-display ng ganyan. Pero still hindi pa rin ako, matagal na sa akin may nagre-request, YouTube days pa lang hanggang ngayon sa TikTok, sir, collection reveal. Sabi ko, pag nakabili ako ng magandang shelf, kasi nga wala pa akong shelf na nabibili. Ay, hindi rin talaga ako nag-initiate na bumili or magpagawa kasi ayoko siyang i-display at baka mabasag. Tatakot ako, pre. In fact, yan, dapat 5 feet yan. Pina 4 feet ko lang. Para malimit? Para mababa lang siya. Kasi sabi ko, in fact, pag yung picture na yan, pag sinilip mo maigi, pag zoom mo yan, yung pinakataas, ME. Yung pinakailalim lahat ng niche. Tama, napapansin ko. Lahat ng nasa taas, ME, tapos baba ka konti. Tapos designer yan. Designer. Tapos papunta nasa ilalim lahat ng niche. Tama. Tapos, iyan naman, yan yung mga displayable. Displayable. Kasi meron pa akong ibang mga perfume na wala ng takip. Yung may mga Versace, Dylan Blue, may mga pour homme ako ng Versace na walang takip. Mga, alam mo yun, yung mga pangit na. So, ito yung mga displayable lang. Yun. Ilang bottles yan? Para at least nakita ko. Ako, hindi ko alam. Parang nasa 100 nung huling naglinis ka, kung naglilinis ka ng bote mo. Yun nga, alam mo, yan ang tamad talaga akong gawin. Kaya naingit ako sa ibang ganda ng bote. Sa akin, malalaman mo, pag sobrang tagal, pag binidyoan ko, may ano na eh. Parang nag-rust na yung iba. Hindi ako nakamal na masipag. Sa gilid-gilid. Kaya pinupunasan ko ng wet wipes. Tawag dito, nasa 100, siguro bang 102, parang ganyan, 100. More or less 100. Pero pag sinama ko yung mga hindi nandyan, meron pa wala dyan eh. Especially yung mga siguro 130 siguro. Hindi, bukod sa inspired marami, pre. Kung may mga gusto para sa inyo ng inspired, message nyo ako. Ang dami dito, mga 2 kahon pa to, 4 na kahon yan. Sa Steve Sesh. 4 na kahon yan from the brands eh. Siyempre, hindi naman lahat nagagamit ko. Ito. So, pagtapos kong i-review at ma-testing, hindi ko na nagagamit talaga. So, yun, kung hindi pa kasama yung mga ibang designers na wala na mga takip, may mga 130 siguro. Okay. I-feature ko lang to, sagutin ko na agad to, Bacoor Steve Session soon. Yes, ako nag-organize sa Cavite, FYI. Wow. I'll do my best to have it by next month. Problem ko lang is, hindi naman sa location but more on yung, di ba dito medyo hirap sa parking talaga, especially the last time that we have experienced dun sa Tildoa, sa may Imus. May lapit kila Mark. Hirap talaga sa parking. So, yun yung naging challenge ko. I was trying to look for a better parking space and a better cafe. Ilas kasi na cafe na puntahan ko, sorry hindi ko na banggitin kung anong cafe. Putsang tabang pre ng pagkain. Kulang sa asin. Kulang sa asin. Kasi nung isa nag-iikot. Nag-iikot ako ng mga cafe. Yun pala yung trabaho namin. Nag-iikot kami ng mga cafe to check. Sipag nyo nga eh. Kasi tama time. Di ba nag-usap tayo ng time na namin yung puro sniff sesh eh. Kayo na. Tama. Masquerade. Travel size handy. So, tama. Yun talaga yung logic ng... Thank you, Art. Thank you, bro. Thank you. Okay. Basa lang ako dito na mabilis. Sige, Kung may lifestyle inflation, may fragrance inflation. Dati mahal na sa akin yung 500 sa Pen Shop Signature. Ngayon still. Tama. Oo nga, no? Totoo talaga. Eto walang kumbaga hindi tayo nagayabang dito or something. Right now, sa'yo yung naman. Parang yung parang threshold mo sa pabango na parang putya, mahal na to Okay. Maganda yan. Ganito one time may kausap lang akong tao, sabi niya, uy, parang nakalimutan ko kung ano yung bagay na yun, pero 10,000 pesos na. Sabi ko, uy, 10,000 pesos ang mahal naman. Parang so umpisa lang yan. When you start to parang spend 10,000 and 10,000 for that thing, parang hindi na siya mahirap bitawan. For example, dati pag bumili ako ng 5,000 na perfume, ang sakit na nun. Diba? Kumbawa, kahit sa pinakauna pa lang, 2,000 lang pare. Diba? Ang hirap ng bitawan niya. Pero nung nag-start ka na mag 4,000, 5,000, shit, ang bigat na. Pero, pero habang lagi mo siyang binibili, lahat ng binibili mo, 5,000 more or less na sa ganyan, gumagaan, natasanay ka.
Pagdating, ngayon, yung mga 8, 9, 10, mabigat sa'yo yan. Pero pag nasanay ka nang bumili ng 10, normal siya. Kumbaga yung nasasanay ka nang gumastos ng ganon. Sabi ko, ako din, personally, sabi ko, di ba mail ako mag-blind buy? Sabi ko sa partner ko, sige ME lang lahat ng pabango ko, yung mga clones lang. Siya na-introduce ako sa niche kasi ang mura ng Mancera, di ba? 4K, okay. Stretch. So, ang ginawa ko, kasi dami ko rin pabango, di ba? Nakita mo yung declutter na ano ko, di ba? So, nagbitaw ako ng 4 na ME para bumili ng niche. Just lang, yung logic lang, para hindi ako ma-feel na guilty na nag-overspend na ako. Correct. Hindi ako mag-guilty na nag-overspend na ako. Natry ko, sa iba pala. Tapos ngayon, nung puro Mancera, di ba 4 yung Mancera ko, collection din, di ba? Nakita ko picture. Binenta ko lahat ng Mancera ko. Bumili na ako ng mga, ganyan na, 8K, 10K. Ay, putik. Ito na. Ngayon sa akin, ako personally, masakit sa akin ng 10. Yun ang ano sa akin. Kumbaga yun na yung budget, hindi naman threshold, pero yun na yung part na, which isipin ko pag 10K purchase na. But below that, medyo okay pa ako. Ikaw, ano nang... Okay pa, oo. Medyo papunta na rin dyan. Ang 10 to 12 sa akin ay medyo dumudulas pa ang ano ko. Nabibitawan ko na siya ngayon. I think, pagdating ng mga 15 pataas, yan ang threshold ko ngayon. 15 pataas. Sabi, no? Pag mga 10, kasi yun nga sabi ko nga parang this year, ito na yung parang niche era ko eh. Totoo. Parang, kaya pa nagbibiro nga ako, sabi ko, dati yung 10,000 ko, 2, 3 designer na yun. Minsan 4 pa kung medyo mura-mura, di ba? Ngayon yung 10,000 mo, kulang pa, dagdagan mo pa para makaisa ka para makapag-sundance ka eh, di ba? Di ba? Sundance. Ako ngayon, meron na rin akong ano eh. Ang sakit ng 50 ml na 10 plus, no? No? 50 ml lang. Exactly, oo. Totoo, kaya pag nakakita ko ng 10,000 or 10 to 12 na 100 ml, uy, mura. Tama. Kasi nakita ko yung presyo ng yung mga Sundance, yung mga ano, SHL, yung SHL Lite. Kompleto ni Ani, no? Picture ni Ani, anong SHL eh. Si Ani Rastata? Rastata. Yan nagbudol sa akin sa SHL. Diyan sa, Ang grabe naman kasi amoy ng SHL, crap talaga. So, bako naman talaga. Okay naman din. Solid. Tapos, nakakatawa. Ito nga eh. And, tama manipis after. Ito si Arwin. Ang nakakatawa dito kay Arwin. Bago lang to, men. Pero grabe. Grabe to sa niche. Pero grabe. Parang ang bilis niya mag-explore. Yan si Arwin ang talagang OnlyFans, pare. OnlyFans yan. Low-key lang yan, pero OnlyFans yan. Watching from Teka. Nagkamali ako ng mga picture. Hello mo ko dyan kayo na. Hello kay Piccolo. Dave, mga surge of mga 50 ml na 10K. Yeah, isa pa yan. Yung mga surge of like mga Uden, di ba? Starlight, Richwood. Grabe ang mura ng Naxos ngayon, magkano, di ba? Yung Naxos nagmukumura, pare. Nagmura yung Naxos sa paningin ko. 100 ml, 10,000 meron na, di ba? Nagbuba talaga ng prices ang Naxos. I mean, before, I'm looking at talaga? 10, 12. Ngayon, makakabili ka ng Naxos ng below 10 eh. Dati kasi talaga sa linya ang 10 ng Naxos. Tapos, yung mga Starlight, yung mga Alexandria 2, mga Yomi, yun na yung 50 ml na 10K na masasakit talaga. Okay. Oo nga. Medyo nalilibang na tayo pero last na to. Ayan, so wala pang batas sa fragrance, 625 perfume. Di ba ang bilis ng oras pa nag-uusap tayo? Parang akala mo. Parang pero bitin nga, wala ko. Tingin ako sa isang oras. Pero so bitin, pare. Grabe stick ng viewership natin. By the way, salamat. 31 people watching this. Ako, first time to exceed more than 20 plus. Kasi when I started, just to share, no? Ganun din naman yung feeling mo na nagsisimula kayo. Parang 1, 2, 3. Basta may isa, dalawa. Okay, good. Eventually, tumakas yung viewership. 10, 15, 20, 30. Siguro pagka malaki-laki, di ba? Parang, ang asya din. I get that point. And nakikita mo rin yung enthusiasm ng mga tao, especially sa mga nag-guest. Okay. Tama, Dati di ako bumibili ng 5K na pabango. Few months later, bumili ng PDF. Shoot. Eto na. May prepare kasi ako mga tanong eh. Diyos ko. Okay. Para naman sa, tapos hindi natin mababanggit. Favorite designer?
As in, perfume? Yeah. Perfume, hindi designer. Pahirapan natin Perfume. Hindi mo sa akin sinabi to, pare, hindi ako prepared Maganda nga yun on top of mind, di ba? Oo, maganda yan. Designer. Buti lang nakikita ko yung collection ko. Nakakaisip ko na sagot Designer, favorite designer. Shoot, ang hirap. Hermes 24, H24. H24. EDP. Pwede. Or sorry. Dior. OG. Dior of Intense. Kita ko sa video mo, pre, yung Dior mo parang naghihingalo na eh. Oo, pinandikan ko kasi yun. Mabili na nga ako ng bago. Pinandikan mo? Okay. Inuubos ko lang din yan eh. Akala ko niligo mo na yung Dior eh. 150 yun, pare. Favorite Middle Eastern clone? Middle Eastern clone. Currently, either, pwede bang may in between Paris Corner Rifakat at saka Francis 63.55. Legit, though, diba nung last episode ko, nag-solo live ako, binash ko ang Paris Corner. As in, Paris Corner, nakita ko nga. Up until now, ganun mo yung feeling ko, wala naman akong pake. Pero yung Rifakat, guys, yung Rifakat, Diyos ko, sobrang lapit, men. Parang nirebattle. Ako first time ko na-amoy yun eh. Yung, syempre, nung nag-niche Steve Sesh tayo, it's a niche fragrance PH. May ko yung Baby Cat. So, inamoy ko yung Rifakat. Talagang kahit alos mga YouTube reviewer. Parang sobrang lapit. Talaga. Siguro, compare ko side by side, sobrang lapit talaga. Totoo. Yung kasi sa Paris Corner kasi ang ayoko, ang daming flop talaga ako to be honest just being honest. Napanood ko yun. Sabi ko talaga, okay. Ano talagang flop sa Emir line. Kahit yun na yung parang, good line nila eh. Mas gusto ko pa good yung, line nila, okay. Nabudol lang ako dun sa Ministry of Wood sa atin. Yung, sabi ko, yun talaga okay yun. Yun talaga, favorite ko sa Jelly Ace na, yung lychee Jelly Ace vibe, sobrang sarap. Pero yung siguro sa Paris Corner specifically, yan yung dalawa na magbubuhat ng house nila. Rifakat. Try nyo guys, Rifakat, sobrang solid. Walang halong bola yun. Grabe yun, partida nilagay ko na sa pinakailalim nila, pero sobrang bango talaga ng Rifakat. Champion. And syempre the classic wood sa atin wood. I see. Ito, mas pahirapan kita. Ay, perfect niche. Sisilip ako sa collection ko, Brad. Damn. Yung kasing favorite, siya, parang personal. Depende siya kung nasaang kung nasaang era ka na. Like, for example, dati kung favorite ko yung Cedrat Mose, ang tagal na sa akin, kaya ang dami ng iba. Alam mo yun? I guess, either Sergio Fiomi or si Amouage Black Iris. Oy! Medyo nagulat ako dun sa option mo na yun, Black Iris. Parang kasi it's sa vibe mo, especially again, I'm watching you a lot. Parang hindi ko maiisip na kumbaga magiging favorite mo siya sa Black Iris kasi ang tapang kaya nun. Tsaka the Amouage. Dark Sense yun, parehas. Yung internet DNA nilagyan mo ng iris. Tapos yung iris pa niya, hindi yung makeup iris, yung makapal din na iris na I've tried that eh. Ang kapal ng parehas ha. So sa tingin mo nung time na diba, you're doing contents and whatnot, ngayon na-appreciate mo na talaga ang darker sense? Siguro kasi parehas kasi yan paano ba? Depende. Yung oud kasi, yung sa Amouage kasi, hindi ako talaga, tinry kong mahalin yung brand eh. Kasi ang ganda ng bote. Pero hindi ko talaga kaya yung oud niya. Kasi yung oud niya, hindi tulad ng ibang oud na Sorry baka may mga Amouage fan. Pero I'm sure maintindihan yung sinasabi ko na meron siyang body odor vibe, yung oud na ginagamit nila. 'Di ba? So, hindi siya para dito. Hindi siya pang Pilipinas na profile. Except, yung Black Iris. Wala siyang ganun eh. Tapos nagustuhan ko na parang meron siyang nuttiness na may konting
Sabi ko nga, para siyang Prada Loam na nilagyan ng konting nuttiness and sweetness, pero malinis pa rin yung iris niya, ginawang bad boy. I like the script. Sabi nga nila bad boy daw, parang heavy daw, performance. Pero for me, na-enjoy ko siya. Kasi I've tried that both, pati, and then pala, again, sa Fragrance World, yung Abraj. Ako personally, nakita ko nga yun. FA Paris, fan na talaga ako ng FA Paris converted. So, FA Paris Abraj na ko yung name ng Black Iris clone nila. Tried it as well and same time side by side. Talaga? Actual Black Iris. Kamusta? Though mas leaning interlude yung clone. It mixed, kasi ganun yung DNA no? Na yung original interlude nilagyan ng Iris. Pero hindi mo na mapapansin yan. Tapos, talaga? sabi ko nga sa tip, no, pagka yung mga amouage, again ulitin ko lang dito, yung mga amouage bottles nyo kung tester yun, bumili na lang kayo ng Fragrance World na Abraj. Sakto yung cup. Parehas. So kung lang yung mga tester amouage mo. Talaga ba? Legit yan. Kasi yung Black Iris ko tester yun, ibili ko kay Annie. Bili ka ng Abraj na same lang cup. Sige nga. Alam ko meron. Meron na ba tayo yan? Si dati nagbenta si Elite, si Mark nagbenta dati. Sige nga. Paano nga ako? Kasi walang sakit yun eh. Tapos same na same pa ng cup. Kasi same ng sukat, same lahat. Fits, nugs talaga. Tapos itsura. Kulit yan. Sige nga. Anyways, ito nag-agree tayo pares dito. Okay. Kayan Classic. The best. Oo. Totoo naman. Yung binudol kita. Ako naman binudol sabi ko. Mga source ng mga yan. Galing. 1:1 talaga eh. Akala ko nga dun, mapapahiya ako dun nung sniff sesh natin eh. Ang hirap niyang malaman. Kinabahan ka ba nun? Medyo lang. Kasi parang tayo lang naman yun. Siguro naman. Maintindihan naman nilang hindi naman tayo talaga expert dyan eh. So, yun. Buti nakaswerte naman. Pero nagagets ko kasi sobrang tagal ko na ginagamit ng DHI. Para nagets ko na may konti. Ito alam ko DHI. Ito alam ko original to. So, sinugal ko ron. Tama naman. For some reason, nakakatawa doon sa Kayan Classic na yan. Mas creamy ang Kayan Classic kaysa newer version ng DHI. Talaga? Hindi ko pa rin na-compare side by side eh. Ang copy ng DHI, siguro yung nai-imagine mo, is yung older batch mo ng DHI. Pero yung newer, yung 2022 release, less creamier na siya. Kaya sabi ko, kung Kayan Classic, if you're aiming for the older batch ng DHI, go for Kayan Classic kasi nakuha niya yung old vibe capture. Anyways, sabi ko napakabilis lang ng oras dito at mag-iisang 1 hour and 12 minutes na tayo nag-uusap. Pero for sure, I'll have you guest again. Siguro meron na tayong makakasama. Ito, i-flash ko na lang agad. Then, tinawag na ang tropa. Okay. Oo nga. Dumating na sila. Okay. Gawin natin yan. What last question before we officially end? What's next for Habit? Hindi ka pa pwede. Meron naka-ongoing project pero hindi pa pwedeng. Ano ba? Kasi hindi pa na secret pa siya sa ngayon kasi baka ma-jinx eh. Pero just lang siguro. Okay, sige. Expect this coming April na hopefully hindi na tayo mawala ng stock because medyo pinapagawa for the viewers na lang ng podcast, ginagawa na ang 15,000 bottles. Uy! So hopefully hindi na tayo maubusan yan. Yun yung galit ng tao eh. Pagka ako FYI. Alam ko naman na talaga maubos yun. Kaya nung 1 minute ng up mo sa YouTube, pero naka-subscribe eh. Binili ko na yun. Kasi talaga. Nakita ko nung kasi ako nagpo-process nung dikit ko sa si Charles. Ang bilis, di ba? Binili ko kagad. Kasi, logically, alam ko maubos yun eh. Kasi, ang ganda na even not watching it, yung sinasabi mo, panoorin muna. Kahit hindi mo panoorin ng buo, magigets mo kung para saan to eh. Tama, medyo marunong na. Tama. 15K. Mga nakaabang na. Okay. Mass produce. Pero grabe yung investment mo dun, pre. Laki nun. Oo. Matindi yan. Kaya nga wala akong pabiling pabango eh. Hindi ako makabili-bili ngayon. Baka naman, no?
ito, ako Greg, dahil paras tayo nagbubudulan, I'll bring this one. Ewan ko na try mo na. Old Gods. Oh my God. Yan ba yung sa Filipino, parang local K-Rex. brand? K-Rex Bona. Dumakulem yung Old Gods grooming ko. Right Old now, Gods. Old Gods. Okay. Yeah, Old Gods. Sobrang nakaka-addict to recently. Ito yung lagi kong ginagamit. Mostly every night na napabango. Okay. Papatry ko sa inyo. Sobrang Ano, hindi ko OG in-expect. formulation siya? Yep, OG formulation. Yun din pala, no? Yun. Sa mga Yun. hindi no offense sa nag-inspired, pero ako talaga recently, I mean, ang laking suporta ko personally sa mga nag-OG na local. Kasi it's really Same. hard to pull off. Same. Ang hirap ko capture ka ng hindi mo market. Ang hirap nun kasi pag nilagay mo dyan na smells like this, bibili ng tao yun. Pero kung gumawa ka Yes. ng sarili mong formulation, hands down. Ako, na-try, pares tayo, Yossi Break, di ba? Na-try perform sa Astro. Yung si break. Grabe, no? Kaya Na-try yan, content mo doon, pre. supportahan natin. Antayin nyo lang, may mga naunang pila lang. Pero yes, kung pasingit ko na rin, yung mga, totoo yan, support talaga ako sa kasi parang feeling ko, it's about time for the community to step up and create original compositions na para sa para, kumbaga, step up tayo, di ba? Level up tayo. Kaya lahat ng mga brands na nakakilala ko to yan, sila Perfume Astro, lalabas na sabi ko, supportan natin yan. Supportan natin yan. Shout out to Perfume sa Astro for Old Gods grooming ko. Meron ako, syempre, obviously, Yan, Emma Nibita for the Boar, yung mga naglalabas ng original, grabe saludo. As in, correct. hirap. And our next, my next two, siguro, around April, pagka-launch ni Brent, invited him on the show already for Arcade Gutierrez. So, definitely he'll be here. And Nice yan. Greg, maraming salamat. Ako Thank gusto you. ko pa mag 2 hours pa, pero ayoko masyado. Oo nga pwede bang i-extend to? 1 hour pa po. And actually, gising na yung anak ko nandito, nagdagaan na siya. Pero sobrang enjoy and hopefully to be guest you again soon or ako other way around sa iba naman or sa ibang Yes, lugar please, tayo. Gusto man. Correct. And enjoy. Thanks guys for tuning in. Nakalimutan ko na yung catchphrase ko. Grabe, tagal. Stay safe and keep on collecting. Okay. Thank you bro, thank you so much.